Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpaalala ang National Amnesty Commission o NAC sa mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF na malapit nang magsara ang aplikasyon para sa amnestiya sa ilalim ng Proclamation No. 404 na itinakda hanggang March 13, 2026. Hinikayat ng komisyon ang lahat ng kwalipikadong individual na agad magsumite ng kanilang aplikasyon upang makabalik sa ilalim ng batas at makapagsimula ng panibagong buhay. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng programa sa buong bansa, nakahanda ang mga Local Amnesty Board o LAB sa iba't ibang rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao upang tumanggap at magproseso ng mga aplikasyon. Layunin ng amnestiya na bigyan ng pagkakataon ng mga dating rebelde na makabalik sa mapayapang pamumuhay at makilahok sa mga programang pangkabuhayan at reintegration ng pamahalaan. Ayon sa NAC, mahalagang hakbang ang programa upang palakasin ang kapayapaan, pagkakaisa at pangmatagalang kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng armadong tunggalian. Ilang matataas na kalibre ng baril ang voluntaryong isinuko sa Siasi Sulu noong Marso 10 bilang bahagi ng kampanya para sa rido-free, gun-free at peace-centered na komunidad. Ayon kay Lieutenant Colonel Roy Dalumpines, Commanding Officer ng 104th Infantry Battalion, kabilang sa tinanggap ng militar na mga armas ay isang M1 Garand Rifle, isang M1 Carbine Rifle, isang M79 Grenade Launcher. Naging posible ang pagsuko sa tulong ng PNP at Siasi Municipal Police Station, gayon din ng mga lokal na opisyal ng Barangay Duhol Tara at Barangay Luktara. Ayon sa militar, patunay ang insidenteng ito sa lumalakas na kooperasyon ng komunidad at puwersang pangseguridad para sa kapayapaan sa Sulu. Umabot na sa 7 ang bilang ng mga miyembro ng fraternity na Tau Gamma Phi na sumuko sa otoridad kaugnay ng umano'y hazing na ikinamatay ng 19 anyos na maritime student na si Mark Kenneth Alcedo. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR, voluntaryong sumuko sa kanila noong Lunes ng gabi si Dar Sabilona, 26 anyos at alumnus ng isang maritime school. Bago ito ay sumuko na ang 6 na frat members, kabilang ang driver ng sasakyang naghatid kay Alcedo sa ospital. Unang iniulat ng Cavite Police na may 15 pinangalanang suspect at 3 hindi pa nakikilalang sangkot sa insidente. Nagsampa na rin ng reklamo ang 2 neophyte laban sa 18 katao dahil sa paglabag sa anti-hazing law. Si Alcedo ay nasawi matapos ang umano'y initiation rites sa Dasmariñas, Cavite noong Marso 1. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.